Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Nagtitinda po ako nung mga illegal, yung mga ninakaw ba. Nag-decide po ako na mag-surrender kasi gusto ko po talagang mag-aral. May tumawag sa akin na sa Polo OWAD din na lalaki. Nagpakilala siya sa akin, Muhammad. Inalok ngayon niya ako ng ticket. Simple lang naman daw ang gagawin ko. One night stand lang naman daw. Kulang sa libro, pasilidad at maging mga guro. Ito ang sitwasyon sa kolehiyo kung saan pumapasok si Angelo Bocatcat. Pero wala raw angal silang magkakaklase dahil kung tutuusin, biyaya na ang makapag-aral ang mga preso sa loob ng bilibid. Dahil para sa mga bilanggo, ito ang paraan para makuha nila ang inaasam na diploma at pag-asa. Sa loob ng nagtataasang pader at rehas sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, nabigyang katuparan ang pangarap ng 27 taong gulang na si Angelo na makapag-aral. Bagay na hindi niya raw nakamit noong nasa labas siya. Magmula po nung tumigil ako sa pag-aaral, napabarkada po ako. Gusto ko po dating makapag-test ng high school, ang ginawa ko po kasi wala nang sumusuporta sa akin, nagtitinda po ako nung mga illegal, yung mga ninakaw ba. Taong 2010, nang sinimulan siyang hanapin ng pulisya sa kasong theft, nagtago naman siya habang ipinagpapatuloy ang pagbebenta ng mga nakaw na bakal. Gusto ko talagang makapag-aral. Pinag-ipon po ako habang nagtatago ako. Pero isang pangyayari ang nagpasuko kay Angelo. Napanood ko po sa YouTube, talaga yung graduation ceremony in Bilibid. Nag-decide po ako na mag-surrender kasi gusto ko po talagang mag-aral. Yun po ang plano ko ng pagpunta ko dito. Sabi ko po kasi sa sarili ko, nandito yung future ko. Bakit mag-i-stay ako sa labas? Ngayon, isa si Angelo sa halos 200 inmate students sa education program ng Bureau of Corrections sa paikipagtulungan ng University of Perpetual Help System Dalta at Rotary Club ng Las Piñas. Paniniwala nila na makakapagbago ang inmate because of this college program, and at the same time, yung course na makukuha nila, which is business management, will enable them to earn a livelihood, no? When they are released. Kasi alam natin yung stigma, pag galing ka sa bilangguan, it's very difficult for you to find a job. 2 kurso ang itinuturo sa medium at maximum security compound sa Bilibid, ang Bachelor of Arts, Major in Marketing at ang isa na Major in Entrepreneurship. Pawa mga kursong nakaangkla sa pagnenegosyo. Buhat ng sinimulan ang programa noong 1984, mahigit 400 na ang nagsipagtapos. Ang sinumang preso sa Bilibid ay may oportunidad na makapag-aral ng libre kung gugustuhin, anumang edad. Naniniwala kami na kapag sila ay nakapag-aral at nakatapos sila o mataas ang napag-aralan nila, ito yung ating pag-asa na magbago sila. Malaki ang pag-asa namin na hindi na sila babalik dito sa kulungan. Sa tala ng Bureau of Corrections, mahigit 30% ng kabuuang populasyon sa New Bilibid Prison ang hindi nakatapos ng elementarya. Mahigit 20% naman ang high school level ng makulong at halos 3% lang ang nakatapos ng kolehiyo. Pero mula sa mahigit 20,000 kwalipikado, 1,300 lang ang nakakapag-enroll dito. Kulang daw kasi ang pondo mula sa gobyerno. 4 lamang ang mga classroom na nakalaan para sa halos 200 estudyante ng kolehiyo. 4 rin ang classrooms para sa halos 200 estudyante ng high school. Tinitiis nila ang lumang mga gamit at pundidong ilaw sa mga silid-aralan. Pero ang mas masakla, 3 libro lamang kada subject ang pinag-aagawan ng mga nasa kolehiyo at 10 libro naman kada subject ang ginagamit ng lahat ng high school students. Kaya malaking tulong sa programa ang mga inmate graduates na nagiging guro din. Si Roldan Balatayo, na valedictorian sa kanyang kursong BA in Marketing, ay nagtuturo na ngayon ng high school. Yun yung first choice ko na magturo, ma-impart yung knowledge na na-acquire ko rin po rito. Na maging part din ako ng mga kapwa ko sa rehabilitation and reformation para sa kanila.
Ibinahagi naman daw ni Fermin Cristobal ang natutunan sa programa sa pamamagitan ng pagtuturo ng math sa elementarya. Ang isa sa ko yung sinishare ko palagi sa kanila yung experience ko sa edukasyon na hindi ko akalain na darating yung time na magtuturo din ako. Kaya nga imbis isipin ko yung sentensya ko araw-araw, mas inisip ko na gawin kong makahulugan yung panahon ko rito sa pamamagitan ng pag-aaral ko. Paggawa ng mga bagay na mas makabuluhan. Kapwa hindi pa tapos ang sentensya ng 2 inmate teachers. Si Roldan na nakulong sa salang murder with unlicensed firearms, habang si Fermin ay robbery. Pero umaasa silang mas bibigyang bigat ang kanilang diploma kaysa sa kanilang record sa oras na lumaya na sila. Sinusunod natin yung batas. Wala raw tala ang Bureau of Corrections ukol sa mga graduate nila na nakalaya na, kaya hindi ito garantiya ng bagong buhay para sa kanila. Dahil hawak pa rin ng mga kumpanya ang desisyon kung bibigyang pagkakataon nila ang mga ex-convict. Sana yung mga employers natin, mga industries natin, bigyan nila ng pagkakataon itong aming mga graduates dito sa college in prisons. Kasi ito yung mga tao na gustong magbago at hindi sila makakapagbago kung hindi po natin sila tutulungan. Ang hangad na diploma naman, makukuha raw ni Angelo sa susunod na taon. Plano rin niyang humingi ng parol kapag siya'y nakapagtapos. At kung umayon sa plano niya ang kapalaran, ang nakuhang edukasyon sa loob, ang gagamitin niya sa pagharap sa panghuhusga sa labas. Ako po si Renz Ongkiko, nag-uulat para sa Reaksyon.